The Lord be with you. and with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not give what is holy to dogs, or throw your pearls before swine, lest they trample them underfoot and turn and tear you to pieces. Do to others whatever you would have them do to you. This is the law and the prophets. Enter through the narrow gate, for the gate is wide, and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are many. How narrow the gate and constricted the road that leads to life, and those who find it are few." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. What you heard in the Gospel are sayings that very well give to us or describe to us how we should also conduct our life as Christians. So number one na binabanggit po dito sa banal na ebanghelyo ay yung kahalagahan po ng tinatawag na people of God, God's chosen people. Sila yung mga Israelites, and they claim to be really God's chosen people. And so when we speak of the Israelites, ay ito yung kanilang ipinangangalandakan. Ngayon, expected na dahil sila yung God's chosen people, they should behave in a certain way. And that certain way should always be based on what the Lord tells them. Yun nga lang, yung mga Israelites, medyo may pagka matigas din ang ulo. Kung kaya kapag sila ay namumuhay ay hindi naman ayon doon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga yung description sa kanila, sila yung mga unfaithful. Sila yung mga infidel, ika nga, dahil hindi sila talaga sumusunod sa mga turo ng ating Panginoon. So basically, doon pa lang sa unang bahagi ay makikita natin na dapat pala ang isang mananampalataya basically sumusunod sa turo ng Diyos. Ngayon, sabi dito, kung yung mga Israelites ay ganyan ang kanilang pamumuhay, sayang naman kasi yung mga turo na binigay sa inyo ng Panginoon, mapupunta lang yan sa aso. Sino yung mga aso dito? Yung iba pong mga grupo ng mga tao nung unang panahon ay inihalin tulad sa aso. You recall, there was this woman who was requesting Jesus to heal her. Tapos sabi ng Panginoon ay hindi pwede kasi dapat unahin muna ng anak ng Diyos kung sino yung talagang mga anak din niya. At hindi pwedeng ibigay sa aso. And then according to this woman, kahit na lang po yung mga tira-tira na lang ibigay ninyo sa aso. Samaritan woman yon. Okay, meaning to say, kung halimbawa itong mga taong ito, mga Israelites, na turingan kayong chosen people of God, tapos hindi naman kayo susunod sa kalooban ng Diyos, sayang, ibibigay mo dun sa mga aso. Kaya mukhang nagpipivot, unti-unti ang ating Panginoon. At least itong mga taong ito, baka nakikinig pa. So kung susumahin natin yung unang bahagi pa lang ng gospel, parang ikaw, nagsisimba ka, dahil baptize ka, miyembro ka ng simbahan, active ka, pero dapat meron pa ring certain way of behaving, certain way of life. Okay? At saan manggagaling ulit yan? Galing yan sa Diyos. Yun ang susundin natin. Pangalawa, do to others whatever you would have them do to you. Ito naman, napakasimpleng, kumbaga ay saying. Ayaw mo na sinasaktan ka, kaya huwag ka mananakit ng tao. Diba? Ayaw mo na inaapi ka, di huwag ka din mga api ng tao. So, hindi na natin kinakailang explain pa yan. Basta kung ano yung ayaw na gawin sa iyo ng kapwa mo, wag mo din gagawin yan sa iba. Okay, yung last, enter through the narrow gate. Ito naman, parang sinasabi na, yung narrow gate, ito yung, ang hirap talaga na magkamit ka ng kaligtasan. Kaya yung hirap na yan, binigyan ni Jesus ng image, na parang ito yung narrow gate, magsisiksikan tayo dito. Tapos kung hindi man tayo magsiksikan, dahil narrow gate, iiwasan. Saan pupunta? Pupunta sila doon sa mas maluwag na daan. Kumpara sa dito sa narrow gate, yung maluwag na daan, parang medyo naging lax ka,
'Di ba? Yung pamumuhay mo parang hayaan mo sila. Basta dito mag-i-enjoy lang ako. Magsiksikan kayo diyan. Dito naman komportable. 'Di ba? Tingnan niyo yung ganong image na si Jesus, ang dami niyang mga tinuturo. O, sasabihin ni Jesus dito, mahalin mo yung iyong kaaway. Magpatawad ka, magpakumbaba ka. Para sa ibang mga tao, kaka-pressure naman ang gagawin natin. Mantakin mo yun, pati naman kaaway, mamahalin mo pa. May mga saying pa nga si Jesus kapag may nangutang sa'yo, huwag mong tatanggihan. Di ba? Samantalang ikaw, dami-dami nang nangutang sa'yo, di naman nagbabayad, tapos hindi mo patatanggihan. Parang nasa naman yung aral na nakuha ko dito. Ang tanga ko naman kung halimbawa, dami-dami na nangutang, di nagbabayad, magpapautang pa rin. So yun ang tinatawag dito na narrow gate. Mahirap na pasukin talaga yon. Pero ganun ang kaligtasan. Hindi yan madaling makuha. That's why, ginawan nga ng paraan ni Jesus na siya na ang tutubos sa atin. Kasi kung tayo lang, mukhang hindi natin kakayanin. Parang ang tao mag-struggle talaga. But then we try, we try our best to enter that narrow gate at hindi yung doon sa isang malawak na daan where there is a life of comfort, medyo lax yung ating, attitude or behavior, parang nag-i-enjoy lang tayo. So ngayon, pattern of life. Kung makikita natin yung mga sayings na to. My dear friends, brothers and sisters, well, Christianity is not only about doctrines. Christianity is not only about laws that, you have to somehow memorize. But Christianity is a way of life. Kaya nga madalas dito, binibigyan natin ng distinction. Ano bang pagkakaiba ng religiosity at saka ng spirituality? O, Kristiyano ka. Kristiyano tayo, Kristiyano ako. Pero pwede ka maging religious lang at wala ka ng spirituality. Ano yung pagiging religious? O, ayan, araw-araw dito nagsisimba ka. Yung upuan na yan, may pangalan na yan. Kasi araw-araw nga, andi dito ka. Sa iyo talaga yan. Hindi ka nawawala dyan. Diba? May oras ka din dito sa Adoration Chapel. O may oras din sila na naglilingkod. Ganitong oras, ganitong araw, andyan dyan sila. Religiosity yon. Pero yung pag sinabi na nating spirituality, way of life na yon. At doon, makikita, marireflect yung totoong pagiging Kristiyano. A Christian spirituality. Ulitin ko, nakaugat sa turo ng Diyos. Way of life. Yung bang pagsisimba mo dito, paano mo sinasabuhay yan? Yung bang meron kayo ditong every Monday, magtitipon-tipon kayo dyan sa gilid na yan, magre-reflect kayo, paano mo sinasabuhay yan? So how do you deal with your neighbors? Diba? So how do you actually, concretize that gospel of love, of compassion? Talagang struggle. But I will repeat, Christianity is not mere doctrines. Christianity is a way of life. It's a lifestyle. Kaya i-practice natin yung lifestyle na yan. Otherwise, we shall be just like some of the Israelites. Ano yon? Nagkukunwari lang, nagpipretend. Yun ang iwasan natin, pretenses. Mawawala yung pretenses kung araw-araw napapractice natin ang pamumuhay na yan na gusto ng Diyos na meron tayo. In a very consistent way, we live our lives the way Christ wants us to live it. Amen.